Ayan, magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon sa ating mga estudyante. I'm back. Grabe. Part 2, 2, 2. Ako po si Tutor Rubicel mula sa SDO Caloocan. Tutor Pau? Magandang araw po sa atin lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po sa SDO Antipolo, ako po si Tutor Pao. Kahit maulan na, tayo pa rin ay hindi susuko upang matuto at madagdagan ang ating pagkatuto. Yan, tama, no? Dahil dito sa Itulay, dire-diretso sa ngalan po kahit anumang klima, anuman ang kalagayan o sitwasyon ng ating pag-aaral, patuloy pa rin tayo susuporta para sa bata ng, lalo na sa larangan ng edukasyon. Narito pa rin po tayo sa pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Tayo ngayon ay nasa huling aralin na ng ating quarter. At ang pamagat nito ay pagbuo at pagsulat ng sistematikong pananaliksik. Tapos na, ibig sabihin. Pero bago po yan, baka mamaya nagtataka yung iba, bakit yung iba nag-awarding? Mamaya po, kasi para sa amin ni Tutor Pau, kailangan tapusin po natin ang nakasulat sa mismong MELTS o hinihingi ng module. Siyang Bibilisan lang tunay. natin ito, ha? Ano nga ba ang layunin natin sa araw na ito? Tutor Pau? Narito ang ating layunin. Sabi dito, sa pinakamahalagang layunin ay nabibigyang kahulugan ang mga konseptong kaugnay ng pananaliksik. Halimbawa, balangkas, conceptual, balangkas, theoretical, datos empirical, at iba pa. Kung saan meron tayong tiyak na layunin. Una dito ay ang nalalaman ang layunin ng pananaliksik. Sumunod dito ay nasusuri ang mga layunin ng pananaliksik at naiuugnay sa iba pang aspekto at nakasusulat ng iba pang pagpapakahulugan sa layunin ng pananaliksik. Nako, isang malaking bagay ito na kinakailangan nating matamo kung saan sa bahaging ito, bago tayo magtapos, alam natin papunta pa lang tayo sa exciting part ng ating pagtatapos. Tama. Hayaan natin bigyang kahulugan o bigyang pansin natin ang ating pagbabalik-aral. Ayan, tama po yan. Siyempre pa, sabi nga, magbabalik-aral tayo. Tignan nga natin kung gaano katatalas ang isip ng ating mga estudyante. Pero bago yan, magpapaalala ko, paki-share po natin ang ating link para po mamaya, malay mo, yung hindi mo nakita ang mukha mo kanina, nalungkot na yung iba, no? Dito po sa pagbasa, malay mo lumabas ang napakaganda mong mukha, gayon din ang iyong pangalan. Para po sa panuto, Tutor Pau? Basahin at unawain ang bawat pahayag. Ayusin ang ginulong titik upang mabuo ang tamang sagot. Okay po? Dito tayo sa unang bilang. Sabi dito, ang disenyong ito ay pinapatnubayan ng paniniwalang ang pag-uugali ng tao ay laging nakabatay sa mas malawak na kontekstong pinangyayarihan nito at ang mga panlipunang realidad gaya ng kultura, institusyon at ugnayang pantao na hindi maaaring mabilang o masukat. Ayan. Ano kaya ang tamang sagot dyan? Pero bago yan, syempre, habang sumasagot pa ang ating mga estudyante, batiin muna natin ang pangmalakasan ng ating mga kasamang online learners. Syempre pa, kasama natin si Sherwin Carillo. Magandang hapon po. Sherwin Carillo na patuloy na nanonood at sumusubaybay sa bawat talakayan sa pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik mula Santo Domingo Integrated School, SDO Isabela. Ayan, grade 11 Bamboo ang taray ng section. Pagbati sa iyo, anak, gayon din sa iyong teachers, sa mahal na punong guro ng inyong paaralan. Enjoy lang at tutok lang tayo hanggang mamaya po. Ayan. Naku, meron ng mga kasagutan. Sige pa Ang po. tunay. Kami.
Ayan, maraming salamat ulit sa ating mga estudyante at alam ko sa mga panahon na to, Tutor Pau, nagkaroon na sila ng presentasyon at naihain na nila ang kanilang pananaliksi. Kaya pagbati at congratulations sa ating mga estudyante. Grade 11 ka man o grade 12, tunay talaga na ikaw ay talagang mananaliksik na dahil ikaw ay, kung grade 12 ka, gagraduate na, maagang pagbati sa iyo. Congratulations, grade 12. Sa mga grade 11 naman, nako na talagang naihatid ng maganda ang pagtalakay sa kanilang mga napiling paksa. Narito ang kanilang mga kasagutan. Nako, sabi ni Madeline Cruzat, pagbati sa iyo, Binibini, kualitatibo. Sabi rin ni Lady Lynn Almonicar, kualitatibo. Nako, tingnan nga natin kung tama yung baybay ha. Yung baybay minsan eh. Sabi ni Rainier Santiago, kualitatibo. Nako, halos nagkakaisa ang sagot nila. Gayon din si Wian Colin Yabes Cadorna. Ang haba ng pangalan na yun, kinaya mo ba yung tuklaw? Kualitatibo. Ano nga ang tanong? Tama kaya ang sagot ng ating mga online learners? Kualitatibo nga ba? Kung Ibigay kaya na natin natin, ang tamang sagot. ang tamang sagot, mga giliw kong mag-aaral ay kwalitatibo. Mahusay. Wow, grabe. Mahusay ang ating mga diba? mag-aaral. Matandain ang ating mga estudyante. Kami talaga ay, sige na, kami ay talagang sumasang-ayon na maganda ang naging resulta ng inyong mga pananaliksik. Tunghayan natin ang ikalawang bilang. Sige, Tutor Pau? Isang katangian ng mananaliksik kung saan ay kailangan maging katanggap-tanggap ang mga pamamaraang ginagamit sa pananaliksik, maging ang mga datos na nakalap. Ano kaya ito? Ayan, pansinin na, tingnan mabuti yung letra. Baka mamaya magkamali ng bye-bye, ng spelling, no? Ayan, tignan natin. Isulat ang bilang at yung sagot, no? Ayan, yung mga estudyante na, si Raven Anthony Rubrica talaga. Napakadunong. Oo, sobra. Grabe, oh. Sabi niya, number 2, sumusunod sa panuto, number 2, empirical. Di ba? Taray. Ganon din si Pagador Emi Rose, empirical. Rica Cabrera, empirical. Gusto kong batiin ang mga estudyante mula sa Global Reciprocal Colleges, no? Kasi minsan, akala nila pag pumapasok sila, tinatanong nila ako kung pumasok ba yung pangalan nila. Kapag sumilip lang talaga tayo, hindi ko minsan nababasa talaga yung pangalan at may pagtatampo pa talaga kasi pagpasensyahan nyo na. Sabi ni John Eric Sorsogon, empirical din daw po. Gayon din si Julie Adatu, Allen Mark De Jesus, empirical. Hi Mike, Joseph Dequilla, kanina pa siya nandito. Tanda ko yan. Hi Ginoong Dequilla, empirical din daw po. Ngayon, tama kaya ang sagot ng salitang empirical? Tama kaya. Ang tamang sagot, mga giliw na yung mag-aaral ay empirical. Mahusay. Ang galing talaga ng ating mga estudyante. Dalawa lang yung balik-aral na yan, tama ba? O meron pa tayo talagang magbibigay ng hamon sa kanila? Aba, hindi rin paawat si Tutor Pau. Gusto ko pong bigyan ng pagpapalaga, no? Ang gumawa ng ating at taghanda ng ating balik-aral at ang presentasyon na ito ay si Tutor Pau, no? Kaya mag-isip kayo tumanda. Ayan. Okay, para sa ikatlong bilang, Tutor Pau. Ito ay ang pangkalahatang paglalarawan ng mga konseptong susuriin sa pananaliksik. Isinasaalang-alang dito ang iba't ibang magkakaugnay na teorya na magsisilbing batayan sa gagawing pag-aaral. Ano kaya ang tamang sagot dyan? Ako medyo mahaba. 2 salita, no? Pero kahit 2 salita, talagang hindi paawat kahit maulan sa labas, no? Ano kaugnay ng ulan sa labas? Ayan, talaga naman. Sabi ni Annex Aliparo Concebido, balangkas theoretical. Di ikaw na talaga. Tingnan natin mamaya. Sabi rin ni Jason Quiles, balangkas theoretical. Ayan, no?
Jason, Ayan. ayan ha, medyo mali tayo sa baybay. John Michael Oprasio, Balangkas Chorical. Sabi rin ni Gina Congayaw, Balangkas Choretical. Gayon din si Jessica Cortez Panomalay, Balangkas Choretical. Tama kaya? Choretical o chorical? Korikal. Ano kaya tamang sagot? Nako, parang Nako, nalito na rin ako. mga giliw kong mag-aaral. Nako, ang tamang baybay po ng ating sagot ay Balangkas Theoretical. Tama! Ayan, medyo nalito na sila doon pero ganun pa man nakita natin na talagang sumubok ang ating mga estudyante. Hello, Vanessa Dukusin. Ayan. Para sa ika-4 na bilang. Ako parang gusto ko magbasa nito. Maikli lang kasi. Ayan, sa ika-4. Ito ay mga impormasyong nakalap mula sa kombinasyon ng dalawa o higit pang metodo ng pananaliksik. Sabi, ito ay mga impormasyong nakalap mula sa kombinasyon ng dalawa o higit pang metodo ng pananaliksik. Nako, natalakay natin ito. Ano kaya ang tawag o konseptong nabuo rito? Tingnan nyo yung mga ginulong salita. Ano kaya ang mabubuo? Nako, meron ng sumagot. Ang Sige, tunay. magpaparami na lang, pero kitang-kita ko kung sino ang unang sumagot. Ayan. Ano? Nakakatuwa ang mga estudyante natin, no? Parang kung tayo yun, ang tagal natin eh. Kung kasing idaran natin sila. Pero, iba to Po. eh, no? Ang gagaling ng mga estudyante natin, no? Ayan. Sige na nga, babasahin na namin. Tutor Pau, sino-sino ba ang nakikita mong sumagot na sa ika-4 na bilang? Ayan, Tutor Ruby. Hindi magpapatalo dito si Jamila Jean. Sabi niya, datos empirical. Gayon din si Gina Congayaw. Hello po, datos empirical. Si Madeline Cruzat, datos empirical. Gayon din si Tricia Marie Doon, datos empirical. At si Patricia Orias Magno, datos empirical. Meron pa ba, Tutor Ruby? Ayan, nandyan din syempre si John Michael Oprasio, Datos Empirical, Mary Joy Calma, John Eric Sorsogon, John Kinix Velasco, Mary Grace Magbitang, lahat sila Datos Empirical. Ngayon, ang tanong, tama kaya ang kanilang sagot dahil nagkakaisa eh. Sige, Santunay. ibigay na natin. May nag-up. Annex, Aliparo ko si up. Yun ang sagot. Para sinabi niya save, no? Di ba? Okay, yun na. Ikaw Tamang talaga. sagot ay datos empirical. Yan! Mahusay. Napahusay ng ating mga estudyante. Salamat sa mga sumagot. Para sa ika-5 bilang, Tutor Pau? Ito ay nangangahulugang naaayon sa mga resonableng inaasahan kaugnay ng mga espesipikasyong sitwasyon o kaganapan. Ulitin ko, ito ay nangangahulugang naaayon sa mga resonableng inaasahang kaugnay ng mga espesipikasyong sitwasyon o kaganapan. Nako, Ano kaya ang tawag dito, no? Para kasing tignan mo medyo may magkakadikit, no? Pero ang bibilis talaga ng mga online learners natin. Wala ako talagang masabi. Oh, grabe. Kami talaga ay lubos na natutuwa na kayo ay makasama sa buong quarter na ito, na ganyang kauhusay na mga estudyante, ganyang kabibilis, talagang ibang klase, no? Sabi ni Joy Kinix, lohikal. Gayon din si Julie Adato, lohikal. Ito po, Tutor Pawa, si Julie Adato ay nasa hospital siya nung nakaraan, no? Parang alam ko nandun pa din siya. Magpagaling ka, anak. Pero nakatutok pa rin siya hanggang ngayon, no? Grabe talaga. Maraming salamat. Jessica Cortez Panumalay, lohikal. Gayon din si Mary Grace Magbitang. Sino pang hindi natin nabasa? Si Tricia Marie Doon. Hello. Nako, sabi niya, lohikal. Gina Obon ko ngayon, napakamasunuring bata nito, lohikal, ayan. Nagkakaisa na naman ang kanilang mga sagot hanggang dulo, talagang alam ba talaga nila, pero talagang
mabilis ang pagtugon, no? Ang tanong, tama nga ba ang sagot nila na lohikal para sa ikalimang bilang? Ibigay na natin yan, Tutor Pao. Tamang sagot, mga giliw na yung mag-aaral ay lohikal. Mahusay. Grabe, no? Parang walang mali, parang lahat sila ay nagkakaisa sa mga kasagutan. Mga anak, balik-aral po kaya medyo marami dahil marami tayong aralin na natalakay, mga makabuluhang sesyon, malalim na talakayan, duguan nga ng tenga't ilong sa bawat session. Grabe, no? Sabi dito sa ika-6 na bilang, pakinggang mabuti. Isang siyentipiko at malinaw na paglalahad ng batayang saligan kung bakit kailangang pag-aralan ang nasabing paksa. Binibigyang linaw nito ang tanong na ano ang saysay ng pag-aaral at pananaliksik. Ayan yung halaga, no? Ayan. Ano kaya ang tawag dito? Kasi sabi, ano ang saysay o halaga ng pag-aaral at pananaliksik. Ano kaya ang tawag dito? Ayan, medyo may katahimikan ng kaunti sa ating comment box. Pagalawin ang baso. Parang napaisip silang bigla. Anong tawag dito? Pero si Raven, Anthony Sangkunay, napakaduno. Talagang hindi ako papatinag, ma'am, no? Ayan talaga, sabi niya, rasyonal. Ayan, sabi rin ng kidlat sa'yo, isa kang alamat, no? Sabi rin ni Ira Lucana, rasyonal. Gayun din si Joy Kinix, Madeline Cruzat, Julie Adatu, rasyonal. Nako, ang tanong, tama kaya ang sagot nila na ito ay rasyonal? Ibigay na natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot po para sa ika-6 na bilang ay rasyonal. Kayo na talaga. Parang papunta na to sa perfect, no? Grabe. Ayan, para sa ika-7 bilang, Tutor Pao. Narito po ang ika-7 bilang, mga giliw kong mag-aaral, ang pinakalohikal o pinakatuwirang mga palagay ukol sa issue na inilalagay sa unang bahagi ng pananaliksik ng huli ay mapatunayan, mapatibay, masusugan, o mapasubalian. Ano kaya ito? Ayan, meron na naman magkadikit na parehas na naman ng titik, no? Ayan, pero ganun pa man, tumahimik ulit ang ating mga estudyante panandalian. Sino kaya ang mauuna? Yun na lang ang tanong eh. Sinong mauuna? No? Pero talagang, nag-isip na. Lumabas na uli ang sagot. Talaga naman, nakakatuwang mga estudyante natin. Sabi ni Raven, Anthony Rubrica, gayon din si Wian, Colin, Yabes, Cadorna. Haba ng pangalan mo. Ang ganda. Gayon din si Allen Mark De Jesus, Jewel Bechong, hello, pagbati sa'yo. Julie Adatu, naku, pa-English yung kay Julie. Erica Largo, no? Sherwin Carillo. Ang sagot ay hypothesis. Hypothesis nga ba ang tamang sagot para sa ika-7 bilang? Tutor Pao? Tama ka dyan, Tutor Vicel. Kung mapapansin natin, nandiyan na po yung pinakasagot. Ang pinakatuwirang mga palagay. Ang tamang sagot ay hypothesis. Iba talaga. Congratulations talaga. Grabe. At ito ang pinakahuli. Tutor Pao? Ito na po ang pinakahuli, mga giliw o mag-aaral. Ipinakikita sa bahaging ito ang konseptong nais ilahad ng mananaliksik hinggil sa pag-aaral na isinasagawa. Nagiging panuntunan ito ng pagsisiyasat, gayon din ang pagpapalutang sa pangunahing tema. Ano kaya ito? Nako, ano kaya yan? Sige nga. Nako, ayan, may katahimikan ulit. Parang ang sarap magbilang, no? 10, 9. May nauna. Ay, nako, may
Tingnan natin kung tama nga ba ang sagot ni Mary Grace Magbitang. Maya-maya balikan natin. Siyempre pa, sumunod agad si Jewel Bechong, Alan Mark De Jesus, Mary Grace Magbitang ulit, Annex Aliparo Concebido. Parang nagkakaisa ulit ang kanila mga kasagutan, no? Talagang walang humpay. Dire-diretso. Gayon din si Ira Lucana. Si Ira, no? Parang ang hamon talaga dito ang tanong, sino kaya ang mauunang sumagot no? Ayan, si Joykin Kinix Velasco, Jason Quiles, medyo nahuli ka. Pang ano ka na, pang 15 ka. Hindi, joke lang. Sumasagot talaga to Ayan, si Fiona Carla Regandola, Balangkas Conceptual, Erica Largo, Angel Comendador, Joykin Kinix Velasco, Joyce Comunical, Julie Adatu, lahat sila nagkakaisa ang kanilang kasagutan. Ibigay na natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot, mga giliw na ay mag-aaral, nako, tantanaran, ay Balangkas Conceptual. Mahusay! Yay! Naku, napakahusay ng ating mga estudyante. Naku, nakakataba ng puso na talaga namang may mga ganyang estudyante, no? Hindi tayo, alam mo yung parang minsan isang paliwanag nga lang talaga nasasagot na kaagad nila. Minsan nga parang sa ating mga tutors parang maiintindihan ba nila to? Makakasagot kaya sila nito? Pero grabe, talagang minsan totoo po ito nagugulat po talaga kami na ang bilis nyo po talagang naunawan. Tapos sinasabi nyo sa amin na nakakatulong kami sa inyo. Pero sa totoo lang, mahuhusay kayong mga estudyante at talagang nakakabilib kayo. Saan mang dako kayo ng paaralan, naroon, ang puso at isip namin ni Tutor Pau ay ang pagmamahal at bilib namin ay hindi mawawala sa inyo. Kaya naman, Tutor Pau, tama ka dyan, Tutor Vicel. Isang malaking karangalan sa amin na maibahagi sa inyo ang ilan sa mga kinakailangan tandaan para sa pagbuo ng isang pananaliksik. Narito ang unang kabanata kung saan sa bahagi ng pananaliksik, nandyan ang rasyonal at kaligiran ng pag-aaral, sumunod ang paglalakad ng suliranin, layunin at kahalagahan ng pag-aaral, review ng kaugnay na literatura, kung saan napag-aralan natin to noong nakalipas na mga araw, theoretical na gabay at konseptual na balangkas, sakop at delimitasyon ng pag-aaral, at daloy ng pag-aaral. Yan po ay nakasakop mula sa unang kabanata ng pagbuo ng isang pananaliksik. Dapat tayo sa bahagi, Tutor Vicel. Siyempre pa, sa Kabanata 2, tinalakay rin natin at pinalalim natin ito at naging bahagi ng ating pag-aaral, metodolohiya ng pag-aaral, disenyo at pamamaraan ng pananaliksik, lokal at populasyon ng pananaliksik, kasangkapan at paglikom ng datos, paraan at paglikom ng datos, paraan sa pagsusuri ng datos. At syempre pa, Tutor Pau? At dito rin papasok ang ikatlo at ika-4 kung saan sa ikatlong bahagi ng kabanata ng pananaliksik, dito papasok ang resulta at diskusyon o yung paglalahad ng iyong pananaliksik. Ito yung mga tipikal na mga datos na kung saan ito yung dadaan sa proseso kung ilan o yung bilang ng resulta o dami. Susunod dyan ang pinakahuling bahagi, yung naging lagom o yung konklusyon at yung naging rekomendasyon ng iyong isinagawang pananaliksik. Isang malaking karangalan sa amin na kayo ay maging bahagi at naging bahagi ng aming pagtuturo sa inyo ng tamang proseso ng pananaliksik. Naku, Tutor B. Mamimiss ko po ang mga batang ito. Oo, talagang mamimiss natin talaga sila. Tuwing Miyerkules ay meron talaga nagpa-pop up dito at meron po talagang pagsasalin-salin ng mga mensahe at mga picture at mga kung ano-ano pa. Maraming salamat sa inyo. At dahil dyan, alam niyo na ang bahagi ng pananaliksik na ipasa niyo na sa mga guro ninyo. At sabi ko nga kanina, congratulations sa inyo. Siguro sa ngayon, ginagawa na ang grade nyo. No? At siguradong nakapasa kayo dahil kayo ay nakapagsumite ng inyong pananaliksik. At dahil dyan, Tutor Pau, dadako na tayo sa susunod na bahagi ng ating gawain sa araw na ito. Yan. Isang pagpapala po sa araw na ito ang makilala po ang mga nagtipagpabatid ng kanilang pasasalamat para po sa atin. Hayaan nating saksihan ang ilan sa mga natatanging mga
tao na nagbigay ng pasasalamat at pagbibigay papuri po para po sa aming asignatura ng pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Tutor Rubicel, maraming salamat din po dahil naging bahagi rin po kayo ng aking pagkatuto sa larangang pong ito. Ayan, salamat din sa iyo, Tutor Pao. At dahil dyan, panoorin natin, saksihan natin ang pagpapasalamat ng bawat isa. Ayan. Pagbati sa aking mga minamahal na tutor, ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng itinuro niyo po sa amin sa asignaturang pagbasa at pagsusuri sa iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Napakahalaga po ito sa amin dahil ito ay nagdaragdag ng aming kaalaman sa asignaturang ito, lalong-lalo na sa paggawa namin ng pananaliksik. Alam naman natin na napakahalaga ang asignaturang ito upang may pagpatuloy o ma-improve pa ang ating kaalaman, lalong-lalo na sa paggawa ng pananaliksik. Kaya saludo po ako sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Lubos po akong nagpapasalamat sa ating mga Itulay online tutors sa pagbasa at pagsusuri ng teksto tungo sa pananaliksik na sina Tutor MJ, Tutor Rubicel at Tutor Pau. Nagpapasalamat po ako sa inyo dahil kahit nasa pandemic tayo ay hindi iyon ang naging hadlang upang kami ay inyong turuan. Salamat po sa oras na ginugol niyo sa amin upang kami ay may matutunan. Sobrang swerte po namin dahil nabigyan kami ng pagkakataon na magkaroon ng mga mahuhusay na tutors na katulad niyo. At dahil po sa inyo, mas lumawak at nadagdagan pa po ang aming kaalaman sa pananaliksik. Malaking tulong po ito sa amin. Muli, taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyo, mga minamahal naming mga tutors. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagbati mula sa Quirino National High School, STO Isabela. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa Itulay, kay Tutor Rubicel, Tutor Pau at Tutor MJ dahil sa walang sawang pagtuturo at paggabay niya sa amin sa signaturang pagbasa at pagsusuri sa iba't ibang teksto. Naway marami pa po kayong estudyanteng matulungan. Gandang araw po sa ating lahat. Ako po ay isang mag-aaral ng Quirino National High School. Isa po ako sa milyon-milyong mga mag-aaral na inyong natulungan sa pag-aaral. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa lahat ng magigiting na Itulay tutors na araw-araw kaming tinuturuan online. Muli, maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Diyos. Magandang pagbati. Ako nga po pala si Angel B. Comedador, isang estudyante mula sa Bagong Barrio Senior High School. Taos-puso po ako nagpapasalamat sa DepEd Itulay na naging kasangkapan ng ilan sa mga piling guro o tutor. Ako ay nagkaroon ng maraming kaalaman sa asignaturang pagbabasa at pagsusuri sa iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Ang mga kaalamang ito ay maaari kong magamit sa pang-araw-araw sa tulong ng platapormang pang-edukasyon na DepEd Itulay. Muli, maraming salamat po sa DepEd Itulay. Naway umunlad at magpatuloy ang inyong kamanghamanghang adhikain para sa akin at sa kapwa ko mag-aaral. BSFTV Class 2021-01 Sinaglawin at Caloocan City Police Station. Thank you, DepEd-TV, Itulay, pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Tutor Ruby, Tutor Pau at Tutor MJ. Power, the best po kayo. Pagpatuloy po ninyo ang inyong nasimulan tungo sa kakabuti ng inyong mga mag-aaral. Ayan. Iba din, di ba? May papulis pa. Salamat. Simula. Maraming salamat sa inyo. Simula pa lang yan, Ayun, Tutor Rubicel. Tama. No, pero nakakakilig. Alam mo, yung unang beses ko tong
napanood, napaluha talaga ako dahil ito na ba talaga ang huli ng Miyerkules na kayo ay makakausap namin, makakadaupang palad namin. Siyempre pa, ang samahan namin ni na Tutor Pao at Tutor MJ ay hindi matatawaran ng buong Filipino Senior High School talaga. Para kaming isang department, hindi kami nagkikita-kita face to face pero talagang iba yung closeness, family talaga dahil meron kami talagang pag hindi namin naiintindihan ng bawat isa, talagang may PM kami. Basta iba talaga no? Nakakatuwa talaga yung itulay, nadagdagan yung kakilala mo, kaibigan mo. At alam mo, hindi biro yung mga kasama mo rito sa itulay, no? Ayan. Tapos Tunay. sige pa nga, ano pa ba ang inihanda natin sa araw Eto nito pa. sa ating mga online learners? Eto pa, Tutor Vicel. Ayan. Ay, Isa pa. taray, no? No? Nako, salamat. Salamat sa inyo. Kumakalakpak ang tenga mo, Tutor Vicel. Oo, ang taray talaga nun. Maraming salamat, syempre. Isa yan sa mga nagsasalita dyan ay supervisor po, PSDS po ng Caloocan, kumare, kaibigan, walang iba kundi si Ma'am Imelda Jacob. Nako, napakabait po niya, no? Kahit nung teacher siya, nung siya ay naging master teacher, naging parang walang pagbabago, no? Ito yung talagang sipag, mabuting tao, kaya talagang pinagpapala. Maraming salamat sa pagbati, gayon din sa mga teachers ng Pag-asa Elementary School. Ayan, salamat po. At ito pa po, Tutor Vicel. In behalf of STO Caloocan, our warmest congratulations to Tutor Rubicel, the awardee of exemplary tutor in innovative instruction. And Thank you. Tutor in audience rapport. The STO Caloocan recognizes the innovations of DepEd Tech Unit and your continuing assistance in producing this different blended learning approach through your itulay program and helping us in delivering the quality education. So this online tutorial platform for our learners given by your excellent and inspiring educator like Tutor Rubicel assumes the role of a facilitator and guiding our students and thus helping our parents in guiding their children at the comfort of their homes. Yung subject niya na Tutor Rubicel, yung pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik ay mahirap ituro kung hindi ito ang face-to-face at napakalaking tulong yung kanyang program para dito sa ating mga mag-aaral sa senior high school. At dahil din dito ay pinapasalamatan namin ang programang ito, ang innovation na ito dahil nagagamit namin ito sa aming CIT learning station sa bawat subject, sa bawat grade at ibababa namin sa aming mga mag-aaral through FB page or group page. At ito ay patuloy namin suportahan sa mga susunod pang mga panahon at tamang innovation ng DepEd Tech Unit. Maraming salamat sa pagbuo ng pagkonsepto at bulais ng ganitong programa na talaga makakatulong sa ating mga mag-aaral. With that, more power to DepEd Tech Unit and itulay. Magandang umaga sa inyo lahat. Ayan, maraming salamat po, Mr. Alan Salom po siya, Salom, PSDS Caloocan JDBP Coordinator. Nako, napakabait nito. Isa talagang tawag at talagang iba yung para sa akin napaka-organized ni Sir Salom. Thank you, sir. Meron pa? Yan. Siyempre pa, sabay-sabay po natin batiin ang ating pinakamamahal na Dr.
Giovanni Cornelia, ang PSDS Senior High School Division, focal person ng Caloocan. Happy birthday, sir! Pangmati naman po tayo sa comment box dyan. Ayan. Naku, maraming salamat po, Sir Giovanni. Sige po. Pakinggan natin. Alright, isa pong magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una po, congratulations po sa ating tutor, Rubicel de la Peña, at sa kanya pong mentor, si Teacher Pau, at si Teacher MJ. So maraming salamat po and congratulations po for a job well done sa ating Itulay. Tunay nga po na napakaraming mga kabataan ang naaabot po ng ating programa at ang lahat po na inyong mga episodes ay talaga naman pong pinag-isipan at ginawa po talagang malikhain para po sa kapakinabangan ng libo-libo pong mga estudyante na nanonood po, lalong-lalo na po sa ating mga senior high school. So I wish you good luck, more power po, and continue po to create more meaningful episodes po para po sa pagtaas ng kalidad ng edukasyon ng ating mga mag-aaral. Mabuhay po kayo and God bless you always po. Ayan. Maraming salamat po, Dr. Giovanni Cornelia. Yes. Maraming pong salamat, Doc. Alam kong galing sa sakit si Doc, pero ganun pa man talagang basta sa senior high school, naku, babangot at babangon yan, no? Thank you po, Doc Giovanni Cornelia. At syempre pa, Dito na tayo, Tuturubi, sa exciting part. Ang pagkawad ng sertipiko ng pagpapahalaga. syempre, para kilalanin ang ating mga mahuhusay na mga estudyante na tumutok at walang sawa na sumuporta sa Itulay Pagbasa at Pagsusuri. Sino-sino kaya ito? Gusto ko pong ulitin, no? Napakadaming mga bata talaga na mahuhusay sa ating session. Kahit napadaan lang, talaga nakita namin ang husay nila. Kung hindi ka man napabilang dyan, maaaring sa mga mensahe o kaya sa pagbati o sa aming puso, ikaw ay palaging kasama. No? Sige po, kilalanin natin ang mga natatanging mag-aaral ng pagbasa at pagsusuri. Narito po si Hey! Congratulations! Raven Anthony Rubrica. Mark Adrian D. Sagana. Wian Colleen V. Cardona. Narian din si Miss Eloisa May B. Belmonte Sandoval. John Eric Sorsogon. At syempre pa kasama din si Miss Angel Comendador. Husay. At si Ginoong Aldrich Glenn M. Danug. Wow! Ang gagaling! Congratulations po sa lahat ng mga estudyante na talaga, sabi ko nga, kakaiba. Yan nga sabi, congratulations po sa mga tutors. Gayun din, siyempre, sa inyong lahat. At dahil dyan, may sorpresa kami sa inyong lahat. Tayo ay hahandugan ng isang awitin. Nako, ito pong bisita natin. Papasukin na po natin yan. Pasok na! Nako, habang hinihintay natin ang ating makakasama sa araw na ito, no? Gusto kong ipakilala ang ating estudyante. Naging estudyante ko siya nung high school. Super proud talaga ako, no? Na siya ay naging bahagi o naging nakasama ko siya, no? Parang dalaga pa yata ako. Sexy pa yata, no? Ayun. Bukod doon, ang ating bisita ay nanalo sa tawag ng tanghalan daily. Pero hindi biro ang daily pagtawag ng tanghalan dahil mga professional na mga awit ang kanyang mga kasama. O sige, ngayon tunghayan natin, pakinggan natin ang mabuti si Miss Valerie Rosales. Hello po. Magandang hapon po.
Ayun po, yung aawitin ko po ay para sa lahat ng guro at tutors na hindi napagod lumaban. Binigay lahat ng kanilang powers para lang tayo ay maturuan at para tayo ay matuto. And salamat din sa pagmamahal na ibinibigay niyo po sa aming mga estudyante. And huwag po sana kayong susuko at mapapagod. Laban lang po tayo. Grabe na ito. Napasayaw ako. At Oh, parang yeah. gusto ko na rin TikTok dito. Gusto ko Salamat po. Maraming salamat, Binibining Valerie. Maraming salamat, Valerie. Thank you rin po sa inyong lahat. Thank you. Thank you po. Ako, grabe, tutor po, no? Sobrang Nakaka-inspire ang kanyang awitin. yung tone, yung boses ang taas, grabe. Parang sabi ko, parang kaboses ko to. Tama talagang ako ang teacher niya. Ayan, maraming salamat. Inuulit ko po, pusuan po natin, Valerie Rosales. Nako. Ayan, maraming salamat, Valerie. Ayan, dahil po dyan, inuulit po namin at paulit-ulit po namin sasabihin ang taus-puso namin pagpapasalamat. Gayon din po sa bumubuo po ng Itulay. Talaga pong sabi ko nga,
wala po talagang mapaglagyan ang aking kasayahan sa unang pagpasok ko pa lamang sa Itulay. Wala pong katumbas na anumang halaga, tropeyo, tagumpay, pero makausap ko lamang ang aking mga estudyante. Grabe, nagulat talaga ako sa unang meron pong nagmensahe sa akin doon sa unang session ko na siya ay taga parang Camarines Sur at nanlaki talaga ang mata ko na inaabot ng Itulay yun. Sabi ko, ang pangarap ko lang ay turuan ang mga estudyante ko at gusto ko makabalikan nila yung mga session dahil ito yung mga aralin na kailangan nila dahil sa panahon ng pandemic. Grabe, naiyak ako. Pero natutuwa po talaga ako at para sa akin, isang pribilehiyo na kayo ay makasama, makadaupang palad tuwing Miyerkules, ang mga tutors, ang mga direktor, di ba? Isang karangalan po na ako po ay maging kasama nyo sa isang layunin na itulay yung edukasyon sa bawat tahanan ng bawat estudyante. Ay, taray! Maraming salamat po, Tutor Pau. Siyempre pa sa mga nakasama ko mula kay Tutor Kirby, kay Tutor Sheila, hanggang sa dalawang kasama ko ngayon na talagang super na hindi ko naman sila kilala noon. Pero para sa akin, napakalapit ng puso ko sa kanilang dalawa dahil iba talaga yung namin, no? Unawaan talaga si Tutor Pau at si Tutor MJ. Tutor MJ, miss na miss ka na namin, magpagaling ka. Ayan. Siyempre pa kay Tutor Bida. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tutor Pau? Kung mapapansin natin, no, kahit na ilang buwan lamang ako nagbigay ng pagkakataon upang maibahagi ang aking kaalaman sa asignaturang ito, isang malaking karangalan sa akin na makabahagi sa isang malakihang proyekto na isinagawa ng Kagawaran ng Edukasyon para sa inyo at para rin sa amin, na kung saan ay nagkakaroon tayo ng tulungan upang masipat at mabigyang tugon ang pangangailangan ng mga mag-aaral sa iba't ibang panig ng ating bansa. Kung saan hindi sagabal para sa mga mag-aaral ang isang pagsubok na pinagdaanan natin noong nakalipas na taon dahil alam natin na mayroong solusyon lahat ang mga pagsubok na ito. Diba nga sabi kinakailangan lang na lutasin ng isang mga suliranin at alam mo makukuha mo ang sagot na iyon. Dahil nariyan ang ating Diyos na kumakalinga at ang ating ding mga mahuhusay na magagaling na nasa kagawaran, dahil kung hindi rin dahil din sa kanila, ay hindi mabubuo ang ganitong programa at ang ito ay DepEd Itulay. Maraming salamat din po sa aming program head, Tutor Vida, sa isang paggabay din para sa amin, lalo-lalo na po sa akin. Salamat din po, Tutor Wiesel, dahil isang malaking karangalan po na kayo po ay aking makasama at makabahagi po sa araling ito. Kahit na sabihin natin na malayo sa larangan ang pinagkakadalubhasaan, ang ganitong eksklusibong aralin na ito para sa akin ay talagang meron akong natutuhan sa mga bahaging ito sa tuwing Miyerkules na tayo ay nagkakaroon ng ganitong programa. Maging sa mga direktor po tuwing Miyerkules, maraming salamat. At higit sa lahat, sa mga mag-aaral mula sa iba't ibang panig ng ating bansa, maraming salamat.